Inireklamo sa ombudsman ang ilang lokal na opisyal sa Cebu na bumiyahe sa ibang bansa habang nananalasa ang bagyong Tino. Live mula sa Liloan, Cebu, nangunguna sa balita si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, sino-sino ang mga inireklamo? Jiggy, sinampahan na nga ng kasong administratibo at kriminal ang isang kongresista at 7 mga mayor dito sa Cebu. Ang nagsampa ay isang attorney Jolito Anyora Jr. Kabilang sa mga inireklamo ay sina Cebu 5th District Representative Doc Frasco, Liloan Mayor Aljo Fernando Frasco, Catmon Mayor Alvis Monleon, San Francisco Mayor Alfredo Aquiliano Jr. at Todela Mayor Griman Solante, Puro Mayor Edgar Rama, Pilar Mayor Manuel Santiago at Compostela Mayor Filijor Quino. Sa isinumiting reklamo, nilabag umano ng mga opisyal ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, Local Government Code at Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Narito ang pahayag ni Attorney Jolito Anyora. Failure of the local chief executives, the mayors for example, to prepare before, during, and after the Typhoon Tino that have resulted to plenty of casualties, most specifically in the 5th District. Jiggy, bagamat hindi kasama sa mga inireklamo, kasama rin sa humiling ng Travel Authority si Provincial Board Member Andre Duterte at si Bourbon Mayor Noela Dotelios. Pero si Dotelios ay hindi na tumuloy sa kanyang biyahe dahil nga sa paparating na bagyo. Lumipad pa United Kingdom ang 8 opisyal mula October 30 hanggang sa November 8, Setyembre nang aprobahan ang kanilang authority. Jiggy. At yan, may reaksyon na ba mga inireklamong opisyal? Jiggy, nakausap nga natin si Compostela Mayor Quino. Bagamat nakabiyahe siya ay hanggang sa kanyang connecting flight dito sa Dubai ay bumalik naman siya agad sa Cebu matapos nga itong mabalitaan at umalaman itong paparating nga ng bagyong Tino. At narito ang kanyang pahayag. During sa bagyo, bisag sa mayura, di gid matubag sa bagyo kay bisag sa pagmayura to yung makasagang sa bulog sa tubig ikan sa kabukiran. Jiggy, sa isang pahayag, sinabi din ni Congressman Frasco na agad siyang nag-book ng flight pauwi ng Pilipinas nang malaman nga na nanalasa itong bagyong Tino sa Cebu. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang iba pang mga opisyal, ngunit tumanggi muna silang magkomento. At dyan, may pahayag na ba Malacanang tungkol sa usaping ito? Jiggy, ayon nga kay Palace Press Officer Yussi Claire Castro, ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos ng patsil-chill lang ng mga lider ng gobyerno. Dagdag pa ni Castro, pinapaliwanag na ng DILG itong mga lokal na opisyal na nag-abroad sa kabilangan ng pananalasa ng bagyong Tino dito sa Cebu. Ito rin ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na anya ay papaliwanagin muna itong mga nasabing opisyal. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni John Aroa live mula sa Cebu City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.